Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong departamento ng Katarungan ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang figurang balot ng puting tela na lihim na inilalabas sa likod na pinto ng isang ultra-exclusive na ospital sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, ang nasabing bangkay ay di umano'y walang iba kundi ang kalihim na si Boying Remula, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ay tuluyan na raw binawian ng buhay sa loob ng selyadong pasilidad. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bilyon-bilyong pisong ninakaw di umano mula sa kaba ng bayan ay wala raw nagawa sa harap ng isang misteryoso at nakamamatay na sakit na unti-unting kumain sa kanyang katawan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga ulat na kahit ang pinakamahal na gamot sa buong sansinukob ay naging abo lamang sa harap ng bagsik ng tadhana. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang pamahalaan at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng kalihim kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng katotohanang matagal nang iniingatan ng ginto at kapangyarihan sa ilalim ng madilim na gabi? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na karera o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng kamatayan at ng batas na walang kinikilalang Panalo yung putang inang Marcos na yan na sana kunin na ni Satanas. Yang hayop na yan. Kaya nga ako nakita ko na kaagad na hindi sila para sa pagbangon ng Pilipinas. Dahil Agosto pa lang ng 2022, ako na ang isa sa pinakaunang nag-aklas laban sa mga bangag. Ako ang nag-expose sa lahat ng kanilang pagnanakaw dahil may mga taong hindi kinaya ng sikmura nila. Diyan sa mga ahensya ng gobyerno, sa Department of Agriculture, DSWD, Bureau of Customs, DOJ, lahat yan na nagbigay ng impormasyon sa akin para ipakita sa inyo lahat na ang Marcos administration ay mas magiging malala kumpara sa mga nakaraang administrasyon at sa tatay niya. Ibinoto natin siya. Ako noon, mukha tayong tanga noon. Sabi ko, naku, ang gagawin ng Marcos ay babawiin ang mga, ang tawag dito, not babawiin pagagandahin ang bayan dahil din yan magnanakaw. Ang gagawin nila pagandahin ng Pilipinas. I dream about first world country. Diba? May mga ganun tayong mga eksena. Yung pala, lalo lang palulubugin at palalayin ng Pilipinas. Diyan sa walang kamatayang baha. Every year bumabaha. Every year naman kayo binabaha. Kawawa talaga ang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, kung buhay ko ang kapalit, baratatatin ko silang lahat. Diba? Kung meron akong power na ganyan, meron akong superpower, lilupulin ko silang lahat. Lahat. Walang matitira. Walang matitira sa mga putang inang yan. At ipalunok ko lahat yung buong maleta sa kanila hanggat magkawarak-warak ang mga hayop na yan. You know what I mean? Kasi sobrang ginagawa Kawawa kayo Nakita niyo ba yung mga sitwasyon nyo dyan sa Pilipinas? Yung mga palanggakong hirap na hirap? Paulit-ulit na lang to, pero ito yung nangyayari sa inyo. Pagpunta nyo sa hospital, takot na takot kayo. Pag may sakit kayo sa tiyan, sa ulo, anong gagawin nyo? Lalagyan nyo lang ng tampal. Yung parang mga dahon-dahon. Diba? Hindi, mawawala to. Lalagyan ko lang ng dahon, iinom lang ako ng pito-pito, ganyan-ganyan. Masakit ang tiyan, ganyan-ganyan. Lalagyan mo lang ng hot water, maglalagay ka ng hot water sa botelya ng tanduay, mainit, tapos ipagulong-gulong mo sa tiyan mo, 'di ba? Hangga't mawala yung sakit, 'di ba? Dahil takot kang pumunta sa hospital, yung pala ang sakit mo ay malala na. Pero bakit hindi ka pumupunta sa hospital? Yung pala yung sakit ng ulo mo ay malala na kailangan ng atensyon ng doktor. Pero bakit hindi ka pumupunta sa ospital? Kasi takot ka sa
Ay, hindi lang takot. Wala kang pera. Wala ka pang bayad. Kayo dyan. May sugat ka. Nakita mo may something. Ay, lagyan ko na lang to ng lapunaya o oregano. Pupuk-puk-puk ka lang, di ba? Yung holistic approach. Na pupukpukan mo lang dyan. Yung pala, kumalat na, eh malalang sakit na pala yun. Dahil takot kang pumunta sa ospital dahil wala kang pera. Dahil yung putang inang Marcos na yan, trillion lang, yung sinabi ng 18 Marines, 805 billion. Paano nila uubusin yan? Dapat nga yan, pirasahan, tadtarin ng pinong-pino, yung mga putang inang yan. Di ba? Hayop na yan. Kulang ang bitay sa kanila, 10 ng pamilya nila. Yan ang katotohanan. Kayo naman, namang kababayan namin, takot, kababayan natin dyan, di ba? Takot na takot kayo. At ang iba sa inyo talagang, it's sad to say. Pero nadadaan ng ating mga kapwa Pilipino sa 3 kilong bigas, 5 kilong bigas, ng mga ayuda, ng mga hayop na yan, ng mga kongresista, mga senador, yung mga politiko na yan. Di ba? Nakukuha kayo sa ganun. Kaya nga gusto nila kayo maging bobo, ayaw nilang protectionan kayo, ayaw nilang kayong maging matalino. When it comes to education, I dream about pag naging si Bangag. Sinabi ko yan kay Bangag nung in-interview ko siya na sana yung mga yung mga bata from grade 1 to high school o from kinder to high school ay may libreng pagkain. Excuse me. Yung mga mahihirap dapat may libreng pagkain. Para kinder pa lang or hanggang sa high school, di ba? Hindi sila papasok sila, walang laman yung sikmura nila, no? Walang laman yung sikmura. Paano magpa-function ng utak mo ng isang bata kung walang laman ng sikmura? Excuse me. Paano? Bakit ang dami nating street children? Bakit? Ang daming nagra-rugby. Eh nakikita naman ng mga kongresista at ng mga senador, ng mga politiko sa pang-araw-araw nilang pag-travel, pagmamaneho dyan sa Maynila. Wala silang pakialam sa mga nagra-rugby na mga kabataan. Wala silang planong pagandahin ang kinabukasan ng mga kabataan dahil ang plano lang ng mga buwaka ng inang yan, nakawin ang bilyon-bilyon yung pera, then bibili ng bahay sa ibang bansa. Yes, Aga, may gamot na ako iniinom. Binigyan ako ni Lolot. Okay, na antibiotic. Thank you, Palangga. Yeah. So, ganun ang ginagawa ng ng gobyernong ito. Kawawa talaga kayo. Sobra nung in-interview ko si Bangag, okay, ko yung panahon ng tatay ko, yung mga na yan, yung yung pinuto lang kasi ng parang kaya hindi tayo naging Singapore dahil sa mga dilawan. At tingnan mo nagsanib puwersa na ngayon ng mga hinayupa. Ang mga yawa, di ba? Saan hahantong ang bayan natin? Saan pupunta ang mga mahihirap or, mga mahihirap? Ilan ba ang mahihirap sa atin? Eh, yung mga gumaganda lang, maayos-ayos lang na buhay sa atin, kahit papaano, yung may pamilya sa abroad. Diba? Yung may mga business, kahit papaano, diba? At yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kawawa, no? Kawawa talaga ang bayan natin. Kaya, aywan ko. Ang sabi nyo, ang Pilipino ay magagaling, matatapang, matatalino. Pero nakikita nyo na ninanakaw na ang kaban ng bayan. Andyan may mga ebidensya na. May mga whistleblowers. Katulad ni Zaldico at ang kanyang mga staff. Ayaw nyo pang paniwalaan? Magkasama sila dati. Sinasabi na ni Zaldico na inutusan siya ni ganito, ni Marcos Jr., ni Tambaluslos. Tapos anong ginawa kay Zaldico? Dahil na nagsalita. It's the same thing na ginawa sa akin. Kasuhan. Okay, kinasuhan siya.
ng kung ano-ano para hindi siya makauwi ng Pilipinas at ginawa siyang wanted. Ganon ang mga dapat nga pag whistleblower ka, proteksyonan ka, 'di ba? Kung may yung kasalanan mo, syempre mananagot ka din. Pero ano ginawa kay Saldico? Papatayin nila. Anong gustong gawin kay Maharlika? Papatayin nila. Kakasuhan nila. Ito yung Marcos brand of government. At ang nasa likod niyan, si Lisa Marcos Satanas. Butod yung hayop na yung kapangit-pangit dahil nasunog na ang pagmumukha niya sa kakaadik at kinakarma sa pagnanakaw, kulang ang parusang bopis dyan or ano pa ba? Sisig. Dapat ang parusa sa kanila, ginagawa silang bopis at sisig. Kung may ganyang parusa, yan ang dapat gawin sa hayop na mag-asawang yan, kasama ang pamilya nila na nagbibigay ng pagdurusa, na nagdudulot ng pagdurusa sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Sabi ni Tony, Gigi, ma'am, naniwala po ba kayo na perfect timing ni Lord? Lahat may perfect timing si Lord. Okay? Nakita ninyo, nung in-expose ko, balikan na lang natin habang wala pa ito yung mga hinayupak sa ICC na yan. Si Maharlika, ang daming kumakalaban. Ang daming nagagalit. Imagine, nung inilabas ko sa inyo bago pa yan nagnakak si Amy Marcos na ang kapatid niya ay adik. Diba? Inilabas ko yan na sinabi ni Amy Marcos na lalabas siya na I think 2024, nasabi niya sa taong bayan, nangako siya kay Day Sara na adik yung kapatid niya, ganyan-ganyan. Nung inalabas ko at pinangalanan ko si Daryl Yap, na diba Daryl nag-usap tayo, ganito, ganyan-ganyan. Diba may mga optics sila, kinalaban si Maharlika ng mga minions ni Daryl Yap at Amy Marcos. Diniscredit nila ako. Then later on, nagsalita si Mangga doon sa INC, sa event ng INC, na sinabi nga na addict yung kapatid niya. Nakita niyo yung mga putang inang ito, kaya dapat hindi paniniwalaan niya mga hayop na yan. Every time na maglabas si Maharlika ng mga, mga information, actually first-hand information, dahil conversation namin yun, gagamit sila ng mga trolls optics. Walang pinagkaiba yung mga yan, pare-pareho lang ang mga dilawan, okay? Mga bangagan, at lalo na yan si Amy Marcos, never again mag-trust sa mga putang inang yan. Ewan ko lang, sana yung mga Marines na ito, dumami pa kayo, itodo nyo na lahat yan. Ano pa ba gagawin ninyo? Diba? Total, kung kayo naman ay Marine, kayo naman ay sundalo, handa kayong mamatay ng dahil sa bayan ninyo. Do it, gawin nyo na, magtipon-tipon na kayo. At ilabas na ang mga dapat ilabas. Yes. Sabi ni William, death penalty sa lahat ng mga corrupt by live cremation of Gorgoring the Julo. Well, alam mo palangga, maganda yan. Pero I hope mangyayari yan. Okay. Now what? Ano pa? Itapon sila sa crocodile farm para may silbi sa farm. Huwag na ikulong dahil dagdag pa yan sa pakainin sa kulungan. Ayun na nga, pera pa rin ng bayan. Sabi ko nga dapat pinuhin na lang sila ng bonggam-bongga. Sabi ni Kish, you will be forever our vindicated queen. Thank you, Palangga. Okay, sabi ni Legacy of Love, residente kami ng Quezon City at Manila pero walang napatay na adik sa area namin. Ang ginawa ng mga barangay is submit ang mga names na sa alam nila ay adik pusher. Binigyan sila ng time sumuko at magparehab. Yung ayaw umalis sa lugar namin at lumipat ng ibang lugar. Yung mga nababalita na napatay ay tao ng mga sindikato. Either takot ang mga drug lords na ikanta sila o hindi nag-remit dahil nung panahon, pahirapan makakuha ng drugs. Totoo yun, di ba? Yung mga pumapatay doon, yung mga amo nila, para naman hindi naman natin alam
na mismo ang ibang mga kapulisan ay pinuno ng sindikato. Yung ibang mga pulis dyan, mga kasabwat yan ng mga sindikato ng pulburon, lalo na ngayon sa panahon ni Bangag Jr. Okay? Aha. Noon kasi nagdeklara si Duterte na sumuko para magbagong buhay ang mga adik. Pero natakot madamay ang mga police scalawags. Pinagsusuko ang mga kasapi nila na mga nagbebenta ng droga. Kaya mismong polis na tumutumbas sa mga yan. Natatakot na ikanta. Tama. Kaya pinalabas na namatay sa tukang. Pero hindi yan karamihan sadya at planado ng mga may hawak sa kanila. Binintang lahat kay Duterte. That's true. Okay? Well, sabi ko nga, ang sabi ni Mother Chilling, yes, the truth must prevail. Free Duterte, bring home our Tatay Digong. Yun na nga. I hope may uwi si PRRD, kaya dasal na lang dyan. Pero nakita nyo na lumabas na yung 18 Marines, di ba? Nakasabwat ang Bangag Administration at ICC. So kahit anong percent natin dyan ng depensa, hindi tayo papanigan. Dahil planned na yan eh. Kumbaga paid, ano na yan eh. Done deal na yan. Yes, dapat yan si Trillanes at ipadala sa Hague at ikulong forever. Isa pa yan. Dapat yan traidor na Trillanes na yan. Hindi ng pinong-pino. Dahil wala naman dito sa bayan natin. Kundi mag-traidor. I think nandiyan na sila. Dali lang. At nawala. Dali. Dito na sila. Directive number 12 of 2016, which set out additional policies and guidelines in the conduct of double barrel. This directive instructed investigative units on how to perform their responsibilities in the case of armed confrontation during the implementation of Operation Double Barrel. The document also included an exhortation to monitor human rights violations perpetrated by PNP operating units. The term neutralization itself is, of course, not defined anywhere in any of these documents as meaning to kill, a point the prosecution itself conceded at that moment in time when it was seeking the opening of an investigation. And I refer, Your Honours, to ICC 01 on 21, document number 7. So, the prosecution, throughout its pre-confirmation brief, invites this chamber to find, by inference, that neutralization means murder, and even carves it in stone as its formal statement of the common plan. But we, the defence, can show that the term neutralization can only mean the use of self-defence where officers' lives are endangered. For this, the text of the circular must be read in the context of the governing framework and other PNP directives. It is our submission that across the political, legislative, judicial, and law enforcement contexts, the consistent articulation has always been that neutralization denotes lawful restraint. At the executive and operational level, the Chief of the Philippine National Police, Ronald de la Rosa, Bato, publicly clarified in 2017 that neutralization means arrest. Furthermore, in an official transcript dated 28 October 2024, the former Chief of Police, De La Rosa, testifying for the Committee on Accountability of Public Offices and Investigations,
testified that the term neutralization was anchored in the PNP Operational Procedures Manual, where it is specifically and strictly defined. Let us just have a look at what he said. And for your ease of reference, we will also display the said passage in the PNP Operational Procedural Manual to which De La Rosa referred, which incidentally was published in 2021. Neutralization, and I quote, "A police intervention in strict accord with the use of force continuum and/or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect." It strikes us as rather mind-boggling that the prosecution should have failed to appreciate the significance of this. It was aware of De La Rosa's speech because they disclosed it to us. But the prosecution's investigators clearly never bothered to read the procedural manual to which De La Rosa was referring. In fact, we know that they didn't, because it's not on their list of evidence. Within the judicial sphere, when the terminology was examined before the Supreme Court of the Philippines, in petitions challenging aspects of the anti-drug campaign, the government defended the circulars on the basis that they did not confer a license to kill. The Supreme Court of the Philippines, however, to date, has declined to issue any ruling declaring the campaign unconstitutional, has declined to invalidate circulars, and has declined to rule to date that neutralize or neutralization means to kill. The Supreme Court's treatment of the issue is particularly instructive. The court observed that the wording was neither novel nor introduced during the Duterte administration. It had already appeared, for example, in the 2014 revised PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operations and Investigation. In other words, the term formed part of the existing police vocabulary. The court further clarified that the mere inclusion of the term in a circular does not render that instrument unconstitutional, especially where the circular expressly mandates compliance with internationally accepted legal principles, public policy, and the full observance of human rights, as we showed you earlier. No circular has been invalidated on this basis, nor has it ever been established at the highest level of domestic judiciary that to neutralize means to kill. The judicial record does not sustain such an equation. In each institutional setting, therefore, the term has been situated within ordinary policing powers and constrained by the lawful use of force framework. The testimonies of those operating within that framework, the prosecution's witnesses no less, are aligned with this documentary record.
For example, witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk, reflecting the ordinary doctrine of self-defense and consent.